Sama-sama sa wellness. Hi mga mommies and daddies! Ako si Teacher Noemi na magbabahagi ng ilang kaalaman tungkol sa masustansyang pagkain. Gusto nyo ba na makasigurong masarap at balanse ang pagkain ng inyong pamilya? Paano ba natin maibibigay ang sapat na nutrisyon sa ating mga anak? Tara, alamin natin gamit ang Pinggang Pinoy. Una sa lahat, ano nga ba ang Pinggang Pinoy? Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, ito ay gabay para sa wastong nutrisyon ng ating pamilya. Ang Pinggang Pinoy ay nagsisilbing food guide para malaman ang recommended proportion ng bawat meal. Ang tatlong food groups ng Pinggang Pinoy ay Go Foods. Sila ang nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa araw-araw nating gawain. Grow Foods o ang pagkaing tumutulong sa ating lumaki at lumakas. At ang Glow Foods o ang pagkaing pinoprotektahan tayo sa sakit at nagpapatalas ng ating isip. Makikita rin natin sa Pinggang Pinoy ang water and nutritious beverages. Sa parteng ito, sinasabi na dapat ay uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water at isang baso ng gatas araw-araw. Maaaring gamitin ito bilang guide sa paghahanda ng inyong mga pagkain. Sa tulong ng Pinggang Pinoy, mas mapapractice natin ang moderation, variety, at balance. Ano ang moderation? Ang moderation ay ang sapat na dami ng pagkain sa ating pinggan. Ang isang portion ng Go Food sa Pinggang Pinoy ay 1 cup of rice, 4 to 6 small pieces of pandesal, 1 cup ng pansit, o isang medium-sized kamote. Sa Grow Food naman, ang isang portion ay katumbas ng 2 pirasong maliit na isda gaya ng galunggong, 2 hiwa ng malaking isda gaya ng tilapia, 2 servings ng lean meat gaya ng manok o baboy, 2 piraso ng tokwa,